morning po. Nandito po tayo ngayon sa Warden EY Kennel. Actually, nag-start to nung sa mga anak ko dahil nauso yung movie na Secret Life of Pets. So, gusto nila mag-aso. Then, sabi ko sa kanila, naku, wala tayong oras sa aso. Then, one time, nasa Japan kami, nakakita sila ng aso. Gusto talaga nila, pinipilit nila akong bumili. Swerte lang dahil may isa akong very close friend, si Pedrito Ferrer, na nagkakalapate before, na nag-aalaga ngayon ng mga French Bulldog. So, kumuha ko ng isa sa kaibigan niya. Tapos, tuwan-tuwa yung mga anak ko. Isa pa daw. So, bumili pa ako ng isa ulit. Nakakuha ulit kami dito. Naghanap ulit siya. Then, isa pa daw, sabi. O naging 3 na. Then, yung puso ko sa aso parang lumapit eh. So, nagtry ako magparating ng 4 na aso from Hungary. Then, may nakita akong maganda sa Germany. Bumili ako ng isa muna. Ngayon, ang total na aso namin na import is 20. Actually, dito sa Warden EY Kennel, para sa kalapate ko yan. Yung kalapate ko, may team kami. Dito rin meron. So, meron akong una-una, ang vet. May sarili akong vet dito. Meron akong handler. Meron akong shooter sa ovulation at meron akong kennel manager. Ang pod colors kasi, ito po yung mga sinasabi na default color. Bali po, ang pod color is hindi po siya standard sa kulay. Ang mga standard po kasi na kulay ay mga black brindle, pied, cream, fawn, red fawn. Yun po ang mga standard color natin. Ang mga pod colors po kasi is 4 na kulay po yan. Yung choco, yung tinatawag nila choco or mouse, or blue, ano pa ba, yung mga tans, solid black, yun po yung mga pod colors. Before na ini-import ni Sir Egay, may quality control. Titignan namin kung pwede, kung pasok sa standards sa isa, kung... Actually, hindi naman kami nag-approve, pero siyempre, dalawa kami halos tumitingin ng aso. Pagdating dito, so sinalubong na dito sa kennel mismo, chinek lang isa-isa kung may matamlay ba, kung may nagsuka sa kennel box, kung active ba lahat. So, okay naman. Actually, nagulat ako sa age nung mga dumating last time. Talagang hindi mo akalain na ganun sila kaka-active. Kasi usually pag bata, pag trinavel ng days na nasa kennel box lang, tumatamlay sila. Pero yung sa kanya, yung mga in-import niya, totally lahat good. Pinay-magmamayabang ko lang dito sa aso ko, lahat sila may health tested, DM clear. Isang sabi mo DM clear, may tinatawag silang term na gano'n sa Europe. Na kung sa DM clear ang aso mo, ibig sabihin, nabubuhay siya ng tamang taon. Hindi siya yung tipong may problema na hindi mo siya pwede gamitin sa breeding. Una-una, bibili ako aso, gusto ko, maayos lahat. So, ang mga pod colors namin dito, may DNA test na, clear pa sa lahat ng sakit sa DM, sa JHC, ito tinatawag nila sa Europe. Kaya po namin naisipan na maglagay ng pod colors dito sa Pilipinas. Is gusto rin po namin kasi makilala ang Pilipinas na isa sa mga magagandang may mga pod colors sa international. Kasi karamihan po kasi ay ng mga nasa international ang mga pod colors na magaganda. Yun po ang number 1 na gusto namin na medyo maangat natin ang industriya ng pod colors dito sa Pilipinas. Ang kulungan namin dito, ang kennel nila, medyo malaki. Isang aso, ang sukat niya is 4x6 feet. Gusto natin medyo hindi sila mahirapan eh. Ika nga, medyo malaki ang space para nakakalakad sila. At the same time, pinapalabas din namin sila, pinapatakbo namin sila para na-exercise. Malaking factor din yung, siyempre, housing, feeding, tapos training. Kailangan lahat yun sama-sama. Para makakuha mo yung the best ng natural na galaw ng aso. Para yung growth nila, para mag-develop na maganda. Yung muscle structure nila maganda. Exercise, gano'n. Simento naman yung flooring yan. Nakakapintura ng maayos sa pintura. Pero nilagyan ko sila ng matting. Kasi, pag simento kasi, nahihigaan nila yung mga ihi nila, dumi nila, bumabaho yung aso. Kasi ang French Bulldog mahina sa init eh. Talagang, pango sila eh. Hirap sila huminga pag talaga eh. So, meron tayong mga fan sa ceiling,
4 na industrial ceiling fan. At the same time, meron tayong 6 na mist fan. Ang magiging problema siguro dito is yung pagkain talaga. Kasi sa sobrang dami po, almost 20 yata ang aso natin dito, hindi po naman pantay-pantay at pare-parehas ng gustong kainin ng mga aso natin dito. Kaya yun po ang pinaka tinututukan natin dito, yung pagkain nila. Actually, ang problema kasi na French Bulldog talaga number 1, appetite. Mabilis sila magsawa. So ako, ang gamit kong is dog food, nagbibigay ako ng raw na beef, tapos nagbibigay ako ng iba-iba eh. Nagbibigay ako ng chicken liver, nagbibigay ako ng mga laman loob ng mga baka. Kasi bawat mga kategorya, yung mga pagkain niyan, meron silang kailangan yung aso sa kanila eh. So yun ang problema sa French Bulldog talaga, napakaselan kumain. Talagang minsan mabilis magsawa, so kailangan creative ka. Usually kasi ang mga sakit na ito mga to is respiratory kasi snub nose sila eh. Yun ang mga usualing sakit nila. Tsaka skin kasi may mga folds sila. So yung mga folds kasi nila, doon nagdidig in yung bacteria kung hindi lagi malinis. So doon nagkakaroon ng mga skin problem. Ang advice ko lang sa mga pod collars, ito siya. Siguro, number 1, kailangan natin, iangat natin yung standard natin, ayusin natin yung pag-aalaga. Nandito ako, pumasok ako sa industriyang to para gawin natin, maging maayos, mag-boom din ang industriya ng pod collar sa Pilipinas. At the same time, mataas ang tingin sa atin ng international world.